Bagong-bagong balita mga kaibigan, sumuko po sa mga pulis ang 24 na CVOs at CAFGO sa Maguindanao. Naroon mismo si Martial Law Administrator, Lieutenant General Raimundo Ferrer nang sumuko ang 24 ngayong hapon. I-turn over nila ang mga bitbit na armas, kabilang po ang 17 M16 assault rifles at 3 Garand rifles. Marin po namang itinanggi ng mga sumuko na sila may kinalaman sa Maguindanao Massacre. Tumugon lamang daw sila sa panawagan ng gobyernong isuko ang lahat ng mga armas ngayong nasa ilalim na ng martial law ang lalawigan. Ngayon po'y dumadaan sa ballistic examination ang mga baril para malaman kung merong tutugma sa mga ito sa baril na ginamit sa massacre sa Maguindanao. Na-turn over na po ng CIDG sa Regional Office ng Commission on Elections sa Maguindanao ang mahigit na 3,000 voters ID na nakuha sa bakuran ni Sheriff Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Mula sa Maguindanao, exclusive Papatrol, Ces Orenya Drilon. Iba naman ang nadiskubre ng mga pulis sa paligid ng bahay ni Sheriff Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Hindi baril ang tumambad sa kanila, kundi may 3,000 voters ID at iba pang election paraphernalia na tinangkapang sunugin. Ayon kay Superintendent Pagkalinawan, mukhang orihinal ang mga dokumento. Nagtaka siya kung paano ito napunta kay Mayor Ampatuan. Mahalaga ito sa politika natin. Bakit may ganito? O, diba? Okay. Election paraphernalia ito, bakit may ganito tayo? Si Anwar ay kapatid ng pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre na si Andal Ampatuan Jr. na nasa kampo na ng pulisya sa Gensan. Ayon kay COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal, kahina-hinala ang pagkakatuklas ng election paraphernalia sa bahay ng alkalde. Right now, there's something wrong there, but unfortunate as it appears, what we're trying to do, we're trying to remedy the situation by taking appropriate action. Isa ang Maguindanao sa mga lalawigang nagpanalo kay Pangulong Arroyo laban kay Fernando Poe Jr. noong halalan ng 2004. Isa rin ito sa mga probinsyang pinaghihinalaang sentro ng umano'y malawakang dayaan. Matapos ideklara ang martial law sa Maguindanao, nagbabala ang oposisyon na maaring gamitin ang batas militar upang dispatsahin ang mga ebidensya ng electoral fraud. Binigyang diin naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang mga election officer ang dapat nangangalaga sa mga voters ID. Oras na nai-release na ito ng COMELEC at hindi dapat dumaraan sa local officials. Sa ngayon, ayon sa COMELEC, 75% na ng mga voters ID na mga nagparehistro noong 2007 ang nai-release na ng COMELEC. Iniutos ng komisyon sa regional officer nila na ipadala sa Maynila ang naturang voters ID. The procedure is kailangan through channel yan. Ita-turn over namin sa CIDG, which is the investigating arm ngayon. Sila ang lead agency who calls the shots here. Then the CIDG, ita-transfer naman sa COMELEC. Dinala na sa kampo ng PNP sa Maguindanao ang mga nakuhang election paraphernalia para siyasatin ng SOCO at CIDG. Ces Orenya Drilon, Patrol ng Pilipino. Nailigtas ng mga mangingisda ang balyena na natagpo ang sugatan sa baybayin ng Nasugbu, Batangas. Nagpapatrol Ernie Manyo. Hinang-hina ang 29 na talampakang balyena nang matagpuan ng mga mangingisda sa baybayin sa Nasugbu, Batangas. Alas 3:30 ng madaling araw kanina. May 16 na sugat ang balyenang tinatawag na Bride's Whale. Nagjajaging nga ako dito. Di ngayon, may kumalabusa ho yung isda, malaki. Ngayon, di nagtawag ako ng tao. Rumesponde ang DENR, Tourism Department at lokal na pamahalaan. Ininjeksyon na ng balyena ng antibiotic, pero matapos ang ilang oras, pinakawalan na rin ito sa dagat. Nasa 5 taon pa lamang ang pinakawalang balyena. Base sa pagsusuri ng World Wildlife Foundation, posibleng kinagat ng pating ang sugatang balyena. Ang tendency nga ng balyena, basta nagkasugatan, tumatabi siya. At para kung sa tao humihingi siya ng saklolo para siya maremedyohan yung kanyang sugat. Mula 2007 hanggang 2008, 6 na balyena na ang napadpad sa dalampasigan ng Kalayo dahil malapit ang lugar sa South China Sea. Ernie Manyo, Patrol ng Pilipino, Batangas. Ang latest naman sa mundo ng showbiz mula sa ating star patroller, Pamela Baranda.
Karen, kulang pa para sa sexy star na si Katrina Halili ang pagkakatanggal ng lisensya ni Hayden Ko bilang doktor. Gusto pa niyang makulong si Ko na kasama niya naging mainit sa mata ng publiko dahil sa controversial na sex video. Nagpapatrol, Mari Damawal. Yung sabi ng ICU, no you don't. ICU, no you don't. Kahapon lang tinawanan ni Hayden ang isyu tungkol sa kanyang umano'y tangkang pagpapakamatay. Just wanna dispel the rumor that that I tried to kill myself again and that I am badly wounded and marami akong sugat and marami naka-inject sa akin. No, that's not true. Ngayon, haharap siyang muli sa panibagong buwelta sa kanya ni Katrina Halili. Nagsumite kanina ang aktres sa NBI Computer Crimes Division ng dagdag na dokumento para isulong ang investigasyon sa pagkalat ng sex video nila ni Hayden. Hindi po ako titigil na na hindi managot yung mga taong gumawa nun, ng mga kalokohan na yun. Binawian na ng medical license si Hayden, pero kulang pa ito, sabi ni Katrina. Giit niya, kailangan makulong si Hayden dahil sa karahasan laban sa kababaihan. Hindi lang po yung matanggalan po siya ng lisensya. Yung criminal case po, itutuloy ko pa din. Naaawa na po ako dahil hindi naman ako masamang tao para parusahan po siya. Hindi ko nakikita na parang alam niya na may kasalanan siya. Hindi man lang nag-apologize. Hindi niya po alam sa sarili niya na may nagawa po siyang kasalanan. Mahirap naman magpatawad sa taong hindi naman humihingi ng tawad sa'yo. Ayon sa abogado ni Katrina, bukod kinako, Dr. Vicky Bello, Eric Johnston Chua, Dr. Mark Herbert Rosario at Princess Marie Velasco, may 4 pang pinaiimbestigahan sa kaso. Ayon kay Katrina, dapat managot ang may kasalanan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World exclusive, 10 taong gulang na bata, huling ninanakawan ang kotse ng pulis. Isa pang exclusive, baterya ng cellphone sumabog, lalaki patay. Hayden Ko umabila kaugnay sa pagbawi ng kanyang lisensya bilang doktor. At Okwang, takot nga bang matalbugan ni Melay ng PBB?